Hi guys! For this presentation, we will talk about Pareto's Principle. What is it, what is the importance of it, and how can we apply it on our daily lives? To start up this presentation, let me ask you some questions. So, have you been into a situation where so much time are being wasted with unnecessary activities? Or on times that your mind is so jammed up, you do not know which one to do first? Pareto's Principle. Expand your business with 80-20 rule. Dito ay makikita natin ang chart na naglalaban ng effort and result. Sa left side is makikita natin na ang effort natin ay 20% lang ang napupunta sa importante at 80% naman ang napupunta sa hindi importante. Yun ay dahil hindi pa natin na-apply ang Pareto's Principle 80-20 rule. Samantalang sa kanan naman ay makikita natin ang resulta kapag ginamit na natin ang 80-20 rule. Ang dating 20% na napupunta lamang sa importante ay magiging 80% na. Samantala ang nasasayang natin na 80% para sa mga hindi makabuluhang bagay ay magiging 20% na lang. Which mean na ang 80-20 rule ay sadyang nakakatulong talaga. The next slide is all about Pareto's chart. An example of a Pareto's chart is types of error discovered during surgical setup. Dito ay mapapansin natin na pataas ng pataas yung error na nangyayari sa isang surgical setup dahil hindi nila na ma-maximize yung effort nila. Kumbaga napupunta yung 80% ng effort nila sa walang kabuluhang bagay. Kaya patuloy lang ng patuloy yung pagtaas ng mga pagkakamali na may iwasan sana kung alam nilang i-apply or alam nilang gamitin yung 80-20 rule. Ngayon ay dumako naman tayo sa history of Pareto's Principle. The Pareto's Principle is named after an Italian economist, Vilfredo Pareto, who in 1906 observed his country Italy and found out that 80% of its land was owned by only 20% of the people. Pareto's Principle daw ay pagmamayari or naimbento ni Vilfredo Pareto na isang ekonomista na sa taong 1906 ay napansin niya na sa 80% ng kanilang kalupaan sa Italia ay 20% lang ng mga mamamayan ang nagmamayari dito. The study extended and found that the 80-20 thing also transpired in other countries. So there are so many countries know and acknowledge the power of 80-20 hold rule other than the Italy which is originated. Furthermore, the Pareto Principle is now mostly called as the 80-20 rule. Does not only imply on land ownership, it can actually be seen in many aspects like the society, business, and life in general. So we can say that the Pareto Principle is everywhere. This data I'm going to read is based on the statistics, means it is not accurate but it is approximation and can be used in this kind of reporting. So the 80-20 rule is everywhere. Like I said earlier, it's everywhere in business. So in business, 20% of the worker produce 80% of the result. 20% of the customers create 80% of the revenue. 20% of the product accounts for 80% of the sale. In business, we can use the 80-20 rule based on the data is when a small percentage of a process can turn into bigger results. Like example, in a business, there is no business na nagsimula sa malaki agad. Because lahat naman tayo, 'di ba? So sabi rin ni sir na lahat ng mga business nanggaling din sa mababa tapos umangat. So, lahat naman din yung mga nasa taas minsan bumababa dahil sa hindi nila na maintain yung kailangan nilang gawin sa business nila. So the 80-20 rule naman within the society. 20% of the criminals commit 80% of the crime. 20% of the beer drinkers drinks 80% of the beer in the world. 80% of factories pollution originates from 20% of all the factories. 20% of the students have grades 80% or higher. In terms naman sa society, 80 rule, we can say that the small causes turn into big effects.
that affects the society, and the bigger cost turn into small effects naman sa society natin. Yung 80-20 rule naman in life in general na nasabi ko kanina, the 20% of the average person activities is the reason for 80% of his progress. 80% of happiness brought about by the friendship actually comes from 20 over 5 or 20% of your friends only. In our life, we can say that small activities or emotion can progress to a bigger results na nagre-resulta ng pagka saya natin, or yung sa patulad nga yung sa unang sentence, from small activity nagiging malaki dahil gumagawa tayo, so nagpo-progress yung life natin. So ganun lang. Okay guys, now let's talk about the Pareto's Principle analogy. As you can see sa slide natin ngayon is merong isang image na papakita na 80% input is equals to 80% output. As vice versa naman siya na pwede namang maging 80% input is equals to 20% output. Papaliwanag ko yan sa mga susunod na slide. What does it indicates? So yun nga, mapaliwanag na natin siya. So, pinapakita nga dito na hindi lahat ng nangyayari sa buhay natin is equally distributed. Pinakita naman sa mga naunang slides yung mga example ng 80-20 rule. Yun nga, pinapakita nga na yung 80% effort mo is hindi mo rin makukuha ng 80%. Pwedeng mas mababa talaga. Pwede bang puro 80-20 lang lagi? Hindi. Pwedeng maging 85-15, 90-10, o kaya naman 75-25. Ganon. Lagi bang nagkakataon na talagang equals to 100 ang ratio natin na, baga, di ba, 80-20 nga, 75-25, 90-10, di ba, equals to 100 siya. Hindi. Pwedeng sumobra naman kasi at least andun pa rin yung principle na mas mababa o mas mataas yung nakukuha mo compared dun sa nilabas mong effort. Bakit nga ba 80-20 ang tinawag dito? Yun nga, nakasanayan na lang din natin na yun yung tawag sa may principle na hindi nga lahat ng effort mo is ganun din bumabalik. Na pwedeng mas mataas nga o mas mababa. Ganito lang yan. Madalas, yung kakaunting bagay lang ang may malaking impact. Kumbaga, yung iilan sa mga ginagawa natin, yun ang nagbibigay ng mas malaking resulta. Tapos, yung karamihan ng mga bagay na pinagtutuunan ng pansin, maliit lang ang effect. Kaya natututo tayo na dapat mas tutukan yung mga mas importanteng bagay para masulit yung effort kahit di naman sobrang dami yung ginagawa. How can Pareto Principle be applied in business? Sa negosyo, madalas ganito lang yung application ng Pareto Principle. Ilang customer o product lang ang nagdadala ng malaking kita. Kumbaga, 20% ng mga customers mo ang nagbibigay ng 80% ng sales, o 20% ng products ang pinakamabenta. So, imbis na mag-focus ka sa lahat, mas mainam na tutukan mo yung mga bagay na talagang may malaking impact. Pwede mong ayusin yung customer service para sa top clients o i-promote pa yung mga product na mabenta para mas lalong lumaki ang kita mo. To increase revenue, you could try to increase sales. Syempre, mas maraming sales, mas maraming kita at makipag-negotiate ng mas magandang deal sa supplier mo. Cut excess overheads. Madalas, nagbabawas ng empleyado para makatipid. Increase prices. Kung mabebenta mo yung parehong dami ng produkto pero mas mahal, mas mataas ang kita. In short,
eliminate waste, and improve the process, which is Lean Six Sigma. The question now is, can a company do all these things simultaneously? Oo, kaya naman, pero di ganun kadali. Kailangan may maayos na plano at sapat na resources para magawa ng sabay-sabay. Importante ang balance at unahin yung mga step na may pinakamalaking impact. Sa negosyo, madalas kulang ang oras, energy, at resources para gawin lahat ng sabay-sabay. Sinasabi ng 80-20 rule na hindi lahat ng bagay ay kasing importante. Kailangan mong hanapin yung vital few, yung ilang bagay na magbibigay ng pinakamalaking kita at doon ka mag-focus. Kung hindi mo magamit ng tama yung 80-20, baka ang mapagtuunan mo pa ay yung mga di gaanong mahalaga at wala talagang magiging malaking pagbabago sa negosyo mo. Ang chart na ito ay tinatawag na Pareto's Chart na nag-aalarawan sa Pareto's Principle sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga produkto. Makikita dito na yung 20% ng mga produkto ay nagbibigay ng 80% na kabuuang benta. So, kung susundin natin at gagawin ng Pareto's Principle, makikita natin na magandang pagbabago ng business natin. So, how can Pareto's Principle be applied in our personal lives? So, di ba, napakaganda na tanong, paano nga ba natin magagamit sa ating personal na buhay ang Pareto's Principle? Sa personal nating buhay, magagamit natin ito. Ang kailangan lang natin gawin ay alamin natin kung ano yung 20% na mga gawain natin na magbibigay ng 80% na resulta o kasiyahan. Kailangan tayo mag-focus sa mga bagay na ito para mas maging efficient at masulit ang oras natin. Maximize personal productivity. Application. Identify the 20% of tasks or activities that bring you 80% of your desired outcomes or satisfaction. Focus on this to make the most of your time. Halimbawa dito, kung napansin mong mas nagiging productive ka kapag nag-exercise ka ng umaga o gumagawa ka o mas nagpo-focus ka sa work, ito yung mga dapat mong bigyan ng priority. Iwasan ang mga activities na hindi naman ganun kahalaga, tulad ng sobrang pag-scroll sa social media. Kasi sa atin ngayon, normal na yun eh. Maghihiga maghapon, mag-i-scroll. So, kung gagawin mo maghihiga, mag-i-scroll lang, hindi magiging productive ang buhay mo. Improve relationships. Application. Focus on the 20% of relationships that bring you 80% of your happiness and fulfillment. Invest more time in these relationships and less in those that offer little return. So sa relasyon naman, mahalaga na mag-focus ka sa 20% ng mga relationships na nagbibigay ng 80% na kaligayahan o fulfillment mo. Mas mag-invest ka ng mga oras sa mga close friends at pamilya kaysa sa mga casual na friendship na hindi naman nagdadala ng malaking impact sa buhay mo. Kumbaga, huwag mo sayangin yung oras mo sa mga tao na wala namang ambag sa buhay mo. Balance work and life. Application. Identify the 20% of work or life activities that give you 80% of your stress and work on reducing their impact. This will help you maintain a better work-life balance. Para naman sa work-life balance, tukuyin mo kung ano yung 20% ng mga gawain na nagbibigay ng 80% na stress. Maghanap ng paraan para mabawasan ang epekto nito, tulad ng pag-delegate ng trabaho o pagtanggi sa mga hindi mahalagang meetings o mga gawain. Sa ganitong paraan, magkakaroon ka ng mas maraming oras para sa sarili mo at mababawasan naman ang stress mo. And that concludes our video presentation for Pareto's Principle. Thank you guys for watching. This video was presented by our team OKC. I am one of the hustlers, Jericho Esarose, with my partner, John Rainiel Santos. And as for the hackers, we have Justin Bon Velasco and Xander Denzel Villamayor. And as for the hipsters, we have Michael Casinillo and Joe Raspadua. See you guys for the next video.